Tinagsari ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Nazareno sa ilang probinsya sa bansa. Sa Naga sa Camarines Sur, hindi napigilan ng masamang panahon ang prosesyon ng replika ng itim na Nazareno kagabi. Pagdating niyan sa Plaza Quezon, isinagawa naman ang pagbendisyon sa mga replika. Ngayong araw naman, magpapatuloy ang gagawing pahalik at misa. Mamayang hapon naman, magkakaroon ng prosesyon para sa pagbalik ng imahen sa Holy Cross Parish. Sa Cagayan de Oro naman, dinagsa ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang traslasyon ng itim na Nazareno. Tinatayang nasa 17,000 ang mga dumalo riyan. Alas 5 ng umaga nang mailabas ang imahen sa St. Augustine Cathedral. May mga pulis, sundalo at mga volunteer ding mga nagbabantay para sa seguridad ng mga deboto. Handa na rin ang chapel at karwahe na gagamitin sa isasagawang traslasyon sa Lawag, Ilocos Norte ngayong araw. Nauna na rin nagpunta ang ilang deboto para sa pahalik sa imahen ng itim na Nazareno. Maraming deboto ang nasa Quiapo Church at mga katabing kalsada nito para hintayin po ang pagbabalik ng imahen ng itim na Nazareno. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, nagpapatuloy nga yung ika-21 misa o Fiesta Mass dito sa Quiapo Church. At para sa pagdiriwang ito ng Nazareno 2024, wala pa ring patid ang dating ng mga deboto para dumalo sa oras-oras na misa. Puno nga ang simbahan kaya bawat oras umaapaw na sa Plaza Miranda, Quezon Boulevard at Carriedo ng mga deboto. Ang iba sa kanila wala pa ring suot na face mask kahit ipinakiusap na ito ng lokal na pamahalaan. Pilit naman pinananatili ng mga taga-Quiapo Church, particular yung mga ihos na nag-assist doon na mapanatili yung physical distancing sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na tayuan yung mga marka para mapanatili nga yung distansya. Narito ang panayam ng ilan sa mga debotong ating nakausap. Mahirap po pero kailangan ko pong gumaling. Ngayon po ulit makahawak sa lupin. Gapos sa pakiramdam. Nahulog po ako eh. Tinulak ako ng tao sa taas eh. Tinulak po ako. Parang hindi po ako kompleto pagpunta ko dito eh. Ano bang pinagpapasalamat? Puro pasalamat po. Base sa tala ng MPD, wala namang seryosong nasaktan as of 11 a.m. Pero merong mga nahilo at meron ding mga nasaktan gaya nga nung kanina na ipinakita natin si JJ Garcia na nagtamo nga ng sugat matapos nga niyang umakyat sa andas. Sabi niya, alam nga raw niya na bawal umakyat sa andas pero hindi raw makukumpleto ang kanyang pamamanata kung hindi niya sasampahan o yung andas at mahahawakan ng poon. At kanina nung makapanayam nga natin si MPD Director Ibay ay sinabi niya na may mga ilan ding mga insidente na mga nawawala pero meron naman daw mga pulis o mga station sa bawat segment at mga prayer station kung saan pwedeng dumulog yung mga may nawawalang mga kaanak. At paalala lamang nila, lalo na kapag bata ang kasama ninyo, lagyan nyo po ng tag. Partikular, ilagay nyo doon yung pangalan ng magulang, tsaka yung contact number, bagamat na-jam yung signal, at least kahit papano, merong matatawagan sakaling mabalik na po yung signal para masigurong maibabalik sa inyo yung inyong mga anak. Panawagan naman ng simbahang ng Quiapo na maging banal, magkawang gawa at magbigay sa kapwa, ipagpatuloy ang misyon kahit tapos na ang pagdiriwang ng Nazareno. So yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.